Welcome sa Usapang Tito Manny. Naglabas na naman po ng pinakabagong senatorial preference ang Tangeray. Mapanatili kaya ng mga kandidato ng administrasyon ang pag-dominate sa survey o napasukan na ito ng maraming DDS candidates? Meron pong 16 na pangalan ang pumasok sa survey ng Tangeray. And as usual, we're going to start from the bottom going up to top 1. Naglalabo-labo po sa posisyong 11 to 15, Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, si Ronald Bato de la Rosa, Abby Binay, Amy Marcos at si Panfilo Lacson. Ayan po, labo-labo sila sa slot 11, 12, 13, 14, and 15. Magtutunggali naman sa slot number 7 to 10, si Lito Lapid, si Francis Tolentino, si Bong Revilla Jr. at si Benhur Abalos. Magpapalitan naman ng pwesto sa ika-5 at ika-6 si Pia Cayetano at si Manny Pacquiao. Going up to slot number 3 or 4, ibig sabihin pwede siyang mag-number 3 or number 4, si Tito Soto. Slot number 2 to 4, si Ben Tulfo. Going up to slot number 2 and 3, si Christopher Bongo. So, pwede pa rin pong magpalitan ng slot si Christopher Bongo, si Ben Tulfo, at si Tito Soto. And, consistently at number 1, si Erwin Tulfo. So, sa 16 pong pangalan, sino kaya ang pumasok sa top 12? Pero kung ang pagbabatayan po natin ay ang percentage votes na nakuha ng mga kandidato, narito po ang top 12 2025 top senatorial candidates. At number 1, with 58%, we have Erwin Tulfo. At number 2, with 50.96%, is Christopher Bongo. At number 3, Ben Tulfo with 49.50%. Pumapang-apat naman po si Tito Soto with 48%. At number 5, Manny Pacquiao with 45% of the votes. At number 6, Pia Cayetano with 43.17%. Number 7, Benhur Abalos with 36%. And at number 8, Bong Revilla Jr. with 35.50%. Number 9, with 34.50%, Francis Tolentino. At number 10, Lito Lapid with 34.21%. At number 11, Panfilo Lacson with 32%. At ang nasa huling number 12, Amy Marcos with 31.67%. So, mukha talagang nanganganib si Amy Marcos. Malamang na maligwak pa. Dahil tulad nga ng lagi kong sinasabi, inayawan na siya ng maraming Marcos loyalists. Inaayawan din siya ng mga DDS. So, mangangailangan po ng milagro si Amy Marcos para siya ay manatili sa top 12. Kahit na sabihin na number 12 na lang siya. Doon naman po sa mga boboto kay Benhur Abalos, pataas po ng pataas ang kanyang ranking at ngayon siya po ay nasa ika-7 pwesto. So doon po sa top 12 ngayon survey ng Tangeray, ilan po ba ang pumasok sa kandidato ng administrasyon? Nandyan po si Erwin Tulfo, Tito Soto, Manny Pacquiao, Pia Cayetano, Benhur Abalos, Bong Revilla, Francis Tolentino, Lito Lapid, Panfilo Lacson. At kung isisingit pa po natin si Amy Marcos, ilan lang po ang nakapasok na hindi maka-administrasyon? Sila po si Christopher Bongo na alam natin na nasa ticket ni former President Rodrigo Duterte. At ang kapatid ni Erwin Tulfo na si Ben Tulfo. So ayan, out of the 12 seats, 10 po ang nakuha ng mga kandidato ng administrasyon. Pero, isasama pa ba natin si Amy Marcos samantalang kumalas naman na siya sa ticket ni President Bongbong Marcos? So kung aalisin natin si Amy Marcos, 9 out of 12 seats nasa kandidato po ng administrasyon. So mag-iiyakan na naman po at magsisigawan ng fake news dahil iisa lang po ang kandidato nilang pumapasok sa top 12. So kung itutuloy po natin yung ranking doon sa 4 na hindi pumasok sa top 12 pero nasa 16 na pangalan ng Tangeray at number 13,
Abby Binay with 31.50%. Number 14, Ronald Bato de la Rosa with 31%. Number 15, Kiko Pangilinan with 30.71%. And at number 16, Bam Aquino with 30.58%. So yan po ang pinaka-latest na survey ng Tangerine at consistent po ang pamamayagpag ng mga kandidato ni President Bongbong Marcos. Kayo po, pumasok ba ang mga kandidato nyo sa latest survey ng Tangerine? Comment lang po down below and I will see you on my next video. Diyos ti Agnina.